BFF ni Miss Catherine Bernardo naglabas ng kanyang saloobin patungkol sa issue kay Catherine Bernardo. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa palagian ninyong panonood at palagian ninyong pagsubaybay sa mga updates po natin. So this time, eto na, let's talk about this one dahil mainit-init pa po ito. Matapos nga po kasi na kumalat ang mga balita kung saan niligwak daw di umano ni Catherine Bernardo ang kanyang BFF na si Trina Oytinco. Dati raw kasi ay present sa mga ganap ng aktres ang kanyang best friend. Isa rito, kasama kasi siya noon sa Nguya Squad nung jowa pa ng aktres ang ex na si Daniel Padilla. Kumbaga, through thick and thin ang kanilang samahan. Pero lately, wala nang sightings ng bonding ni Catherine with Trina. Hindi na rin nagpo-post si Trina na mga ganap ni Katrina noon ay very supportive kay Kat sa endeavors ng huli. Hindi rin daw binate sa SOCMED si Kat sa nakaraang kaarawan nito. Ang binibigyan pa ng pa-shade ng mga netizen ay ang cryptic post ni Trina sa kanyang Instagram recently. Post niya, "What a beautiful day to lose some balls." Sa kanyang post, magkasama si Trina at Mika Reyes na isang volleyball player. Reaction ng mga netizen, ito story ni Trina kahapon kasama niya si Mika mag-goal. "What a beautiful day to lose some balls." Shade. Yung TikTok post ni Mika with Trina just a few days ago, dami comments. If true yun, issue, di niya sinasagot pero nagre-reply siya sa ibang comments, so feeling ko aware sila. Bukas naman or dahil po dito sa mga balitang ito, syempre po medyo affected na rin kasi si Miss Trina sa mga ganitong klase ng issue dahil talagang kung baga is hanggang sa ngayon parang napupulaan yung kanilang friendship nitong si Miss Catherine Bernardo kasi ganyan kasi sa showbiz hindi ka lang batiin sa SOCMED na katulad ng kinakagawian mong na ginagawa noon, talagang pag-iisipan na po talaga na may problema. At the same time, kapag ikaw naman ay parang wala nang ganap, no, kasama yung dati mong nakakasama, may mga issue pa rin na nagkakalat. Samantalang kung tutuusin, pwede naman silang magbatian privately. Gusto pa ata nila na makita si Miss Catherine at Trina na magkasama at magkayakap sa isang photos katulad ng mga dati nila mga photos. Kung mapapansin po ninyo, sobrang busy ni Miss Catherine at napakarami po niyang mga errands. Kung mapapansin niyo, may mga Nguya Squad pa po ba siyang kasama ngayon? Kasi nga po, sobrang busy ni Kat. Pagkatapos po ng kanyang movie, pagpopromote ng kanyang movie, talagang sobrang nabisi na talaga siya. So, dahil po sa mga balitang ito, ay hindi na rin po nakapagpigil pa ang BFF ni Miss Catherine Bernardo na bumanat sa bashers. So, nag-rest back po siya. Hindi na nakapagtimpi pa ang basketballista at musicians na BFF ni Catherine Bernardo na si Trina Oytinco dahil sa walang tigil na pag-uurot ng netizen sa di umano yung pang-dededma niya sa kaibigang aktres. Halatang iritado na si Trina sa kanyang latest tweet. Sabi niya, "Please stop leaving hateful messages and comments targeting my character. Please have some decency and respect before you comment on personal lives, which you all know nothing about." Ayan. So, pinapatigil niya po ang lahat ng mga bashers, ang lahat ng mga marites na talaga namang grabe po kung pag-usapan sila sa SOCMED, ano. Grabe naman kasi ang mga komentong natatanggap ni Trina sa bashers dahil wala siyang birthday greeting si Kat. Kilalang kilala kasi ng fans si Catherine na isa sa mga super close friend ng idol nila, ang basketball player ng Ateneo Blue Eagles at Gilas Pilipinas Women. Nanibago lang siguro ang ilang fan kung bakit wala itong birthday greeting sa BFF, kaya hindi ito tinatantanan ng mga atribidang mema. Actually, matagal-tagal na rin pinaghihinala ang may tampuhan ng magkaibigan dahil hindi sila nagkikitang magkasama. Napansin na rin ng ilang netizen na hindi na rin nagla-like sa SOCMED posts ng isa't isa ang mga BFF at iisa lang ang itinuturong dahilan ng mga netizen sa showbiz. Sabi nila, nagkaroon daw, ito yung kwento nila, nagkaroon daw ng gap si Kat at Trina dahil sa pagkakalink
ng Asia Superstar sa isang politiko na ex-jowa naman ng close friend ni Trina na si Mika Reyes. Anyway, gaya ng post si Trina, sana tumigil na ang mga basher sa pagdawit ng name niya sa issue dahil wala naman talagang alam ang mga memang ito. So, mantalang isa lang ang dahilan ng supporters ni Kat at Trina kung totoo man ay may sigalot between them, ay maayos na sana ito at bumalik ang dati nilang pagkakaibigan na bumaling na rin naman ng maraming taon yon. So marami kasing parang kumbaga iniisip nila ano ba talagang nangyari with Trina and Catherine kasi hinahanap nga naman nila yung mga personal greetings, yung mga messages kung gaano sila ka-sweet noon. Pero syempre nagbabago ang tao, 'di ba? So, kayo na po ang humusga. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Let's start off with Miss Estevalans. Thank you, Miss Dars. Napakagandang explanation mo, Miss Dars. Pareho tayong solid cat din. Cat ako, pero Alden ang gusto ko for cat. Mahal ko si Cat. Turing ko sa kanya, graduate granddaughter ko siya. Dahil nasubaybayan ko simula noong 2013, kaya gusto no yung totoong magmamahal sa kanya at di siya masasaktan. Guys, sa first love niya. Thanks, Miss Dars, sa time and more blessing to every one of us. Team Panatag, please pray for Cat and Alden relationship. Include them in your everyday prayers. Ayan. Thank you, Ma'am Estebalan, sa inyo pong komento, ha. Maraming salamat po dahil talaga namang napakalaking bagay po talaga na yung support na binibigay po ninyo. Sabi ni Miss Judith Darayan, Miss Dareds, kaya sa'yo po ako Totoo po, walang masama sa pag-follow ni Tita Min. Nag-base lang sila roon sa na walang confirmation mula kay Kat, kakaloka. Oo, diba? Parang ano ba talagang masama kung i-follow man ni Mama Min yung tao, diba? Wala naman pong masama dun. Kasi kung sinasabi nga manliligaw yun, deserve naman, kumbaga parang karapatan naman ni Mama Min na 'di ba mag-follow. Sabi ni Mr. Renato, saan ba nanligaw si Mayor kay Kat, sa kangkungan ng Lucena City or sa dalahikan ng Lucena City? Busit to OGDS, kaibigan ito ni Mayor pero hindi alam ang dalahikan. Sinasabi ko pusta ko 5. And then sabi ni Mr. Renato, ni Anino sa Bernardo Mansion, hindi nakikita nito si Mayor Lucena. Pupunta ako sa lahat ng squatter doon. Sabi ni Miss Mary Jane Glass, for Miss Darred, single naman talaga si Kat, not married pa naman. If kung sila naman talaga private lang talaga, siguro wala pang plan talaga to settle down kasi nga 33 sabi ni Kat, tapos sabi niya, narinig niya the other day 34 daw. So sino kausap ni Kat nung sinabi niya yon? Kung sila ni Tisoy, siguro yung sabi ni wala willing na maghintay, hindi naman malinaw na tanong kung may jowa dapat yung tanong diretso, pero bakit hindi? Ayun, so kasi parang medyo awkward din kasi sa pakiramdam na tatanungin mo ng direkta, 'di ba? At mas maganda pa rin talaga na manggagaling mismo kay Catherine. Kasi 'di ba parang kapag po si Mama Min kasi talagang magsabi, mas magiging malaki ang issue. Mas pag-uusapan yan baka sabihin ng mga tao it's Mama Min's choice, not Catherine. Sabi ni Miss Charlie Tan, kahit ako kung si Alden wala na talaga, di nahahabulin yung Catherine. Hayaan ko sinyo si Catherine kasi gusto niya ng bad boy. Sabi ni Miss Norina, wala na kasing content na maisip si OG Diaz at Christopher Min kundi Kat din kahit di totoo. Ang malungkot na balita, may mga nilalang na madaling maniwala, which is true. No. So, ganun talaga may mga ganung pagkakataon na hindi natin inaasahan, 'di ba? May mga chances na ganun talaga. So, ano na lang tayo, let's be vigilant na lang. And sabi ni Miss Edensky, ang hirap kay OG. Siya pang nagko-confirm na may boyfriend si Katin at kilala niya ang boyfriend, hindi yung mismong lalaki nag-confirm. Feeling na mas kilala niya si Catherine kaysa kay Mama Min. Mom knows best 24/7, nandyan kay Catherine. Single si Catherine at nag-iisip-isip kung sino ang taong mamahalin niya, dahil kapag nagmahal si Catherine at ay hindi fling-fling lang, ang mamahalin niya ay yung taong panghabang buhay. Ayan. Salamat Ma'am Shiha sa inyo pong komento, sa inyong napakagandang comment. Kasi parang napaka
Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan manggaling sa mga taong ito yung confirmation, 'di ba? Sabi ni Miss Charlie, nasa Passion Police na nag-follow at unfollow si Mother. In-stalk ni Mayor kaso takot sa backlash ng fans si Mother sa mga fans na katulad mo. Sabi ni Mother na di makikialam. Ayan, to naman po sabi ni Mr. Charlie Tan. Actually po, yun po yung sinasabi nilang lahat, ano? Pero kung ako kay Mama Min, since pinalo niya na, ba't kailangan niyang i-unfollow, 'di ba? Sabi ni Miss Ev1 Mordeno, walang cut din, sinabi na nga ni mama niya, single si Catherine, kaya wag niya ipipilit si Alden. Sabi ni Miss Virginia, cut din pa rin, matanda ka na, look at Sarah, mahirap na mga anak. Sayang lang kung walang bambino. Good luck. Ayan, so ito naman yung kanyang comments with regards to this. Another one, sabi ni Miss Janet, feeling kasi ni Ogie at Casey sila yung nanay, alam na alam ko ano nangyayari kay Kat. Ngayon nga, pati daw glam team ni Kay, pinapalaw na yung mayor na to. Baka kung merong sockmed si Baby Q, baka nakapalaw na rin si mayor. Ako talaga solid ako kay Alden. If ever na di matuloy, dilulo ko sa Kat din, Alden pa rin ako. But it doesn't mean na magagalit ka ko kay Kay. Karapatan niya kung sinong pipiliin niya. Ngayon, kung nagkamali man siya sa napili niya, tumiyak na naman siya, that's her choice. As per Alden naman, kung di man sikat ang para sa kanya, for sure, makakatagpo din siya ng babaeng mamahalin niya ng higit pa sa pagmamahal na binibigay niya. Napakabait ni Alden at di malabong ibu. Tama naman. Ay, gusto ko yung comment ni Ma'am Shi, ha. Sabi ni So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!